Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay ng mga sulat dito sapagkat ang panahoy malapit na. Revelation chapter 1 verse 3. Ang inyong mapapanood ay pase, sinaliksik at pisusising mabuti na ayon sa Biblia. Ito ay nilalaman ng mga salita na patungkol sa ating Diyos sa panahon at sa pangkasalukuyan. Ang inyong makikita o ang host ay isang Bible scholar, nagdalubhasa sa mga salita ng Diyos. Hindi ito basta-basta nababasa kung saan-saan lang, kundi ito ay galing sa Biblia na inyong binabasa rin o inyong pinakikinggan sa mga pastor o ministro na inyong kinaaniban. Ang Biblia na hawak niya ay kapareho lamang ng sa inyo. Ito ay bilang pag-aaral na muli mong buksan ang inyong Biblia at makita mo na totoo nga ang nakasulat dito. Ito ang Biblia na simula't simula pa na tayo ay naniniwala at sigurado na ito ay totoo. Kaya huwag mainip sa panonood o sa pakikinig. Ang Biblia ang sasagot sa lahat ng inyong tanong. Ito ang The Bible Explain Itself. The Bible Explain Itself. Panauhin at mga manonood, hayaan niyong balangkas ko sa inyo kung ano nga ba ang katotohanan at sino nga ba ang gumawa ng Biblia ito. Ano nga ba ang Biblia? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang o katsang isip lamang? Tingnan natin ang mga sitas ng Biblia kung ito ay nagpapatunay na totoo nga ba ito. Narito mga talata na aking babasahin na simula pa lang sa panahon ng mga sinaunang ay ito ang sabi ng talata. Awit Kapitulo 10 versikulo 3 at hanggang 7. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin. Ang Diyos ay nilalait at sinusumpa ng mga sakim. Ang sabi ng masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila'y walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Ang masasama ay palaging nagtatagumpay. Ang hatol ng Diyos ay hindi nila nauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay hindi namin matatamo. Na mumutawi sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya. Di nila laging handa sa marumi at masamang pananalita. Ano ba ang kahihinatnan at kahulugan na hindi ka naniniwala na may Diyos? Hayaan niyong basahin ko muli ang talata ng Biblia patungkol sa walang Diyos. Awit 14 versikulo 1 hanggang 5. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas. Sang katauhan kanyang sinisiyasan. Tinitignan kung may taong marunong pa. Nasa kanya'y
pumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man, wala nga, wala. Yan ang sagot ng mga di naniniwala sa Diyos. Ang tawag ng Diyos sa kanila ay hangal o mangmang. Ano naman sagot ng Diyos sa kanila? Doon pa rin sa awit 14, tuloy natin hanggang 5:6. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam ito'y masama? Lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayan, pinagnanakawan, at akong ang Diyos ay ayaw nilang dalanginan. Darating ang araw na sila'y matatakot, sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa Kanya'y sumusunod. Hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ang Diyos ang sa kanila'y mag-iingat. Ano po ang kasiguraduhan ng Diyos? Na sinabi nga niya na ang mga hindi naniniwala ay mapapahamak, ngunit ang mga naniniwala ay iingatan niya. Sa awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga pumukutya, at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa dakdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusan niya'y nakalaan. Siya'y hiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang papatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang nagsasabi dyan, ang ating Panginoong Diyos. Siya na rin ang nagsabi sa kasiguraduhan ng kahantungan ng masama at ng mabuting tao, at hindi naniniwala sa ating Diyos. Yan po, unang panahon pa lamang ay wala ng habag ang mga tao sa pandaraya, sa panlalait, at sa masasamang gawain. Unang panahon pa lang ay hindi na sila naniniwala na may Diyos. Ngunit, bakit nila binabanggit ang Diyos kung hindi sila naniniwala? Yan ang panahon na yan ay ang panahon ni Haring David, na noon ay ang kanilang mga kalaban ay sobrang bagsik, at yan ay isang panalangin din na gusto nila magkaroon ng katarungan ang mga kapwa-tao nila at syempre ang kanilang kaharian. Baka may magtanong naman, sabihin sa unang panahon lang yan. Millennial time na tayo. Bagong henerasyon na tayo. Lahat ngayon ay technologies na ang nagpapaandar sa atin. Hindi naman natin nakikita ang Diyos. At wala naman yata talaga ang Diyos, ang sabi ng mga bagong henerasyon ngayon. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanila. Hayaan nyo muli basahin ko na galing sa Biblia ang sagot, sapagkat ito ang ating basihan. Ano ba ang sabi ng Diyos sa panahon natin ngayon? At ano ba ang meron? Pwede ito. Sa Daniel, Kapitulo 12, versikulo 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito, at ang kaalaman ay lalago. Pagsabi, sa unang panahon pa lamang, alam na nila na lalago ngayon ang kabiasnan. Alam nilang maraming paruot parito. Hindi ba at mga sasakyan, mga aeroplano, at mga iba't ibang bagay like yung wifi, send dito, send doon. Di ba? Ang panahon natin ay sakop pa rin ng sinauna.
Ibig sabihin, ang Diyos ay alam niya na lahat o nakakalculate na ang ating ginagawa at ang ating kinabukasan at lahat ng mangyayari sa mundo. Ituloy pa natin sa Daniel, Kapitulo 12, versikulo 10. Marami ang magpapakalinis at magpapakabuti at magpapakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay magkakaunawa. Ano po ang sabi doon? Yung mga matatalino, yun ang nakakaunawa na may Diyos. Yun po ang sabi ng Biblia. Ano pa ang patunay na mayroon ng Diyos simula't simula pa? Basahin natin sa Genesis, Kapitulo 2, 1 hanggang 7. Nilikha nga ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at lupa. Mayroon namang bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Tuloy pa natin hanggang versikulo 8. Gumawa ang Panginoon Diyos ang isang halamanan ng Eden sa dakong silangan at doon tinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magaganda, pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kung ang napansin nyo sa bandang huli ating nabasa, mabuti at masama. Ibig sabihin po pala, talagang ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay masama, at ang naniniwala naman sa Diyos ay mabuti. Sa makatwid po ay meron nga pong Diyos na tinatawag, at siyan ang nagbigay buhay. Ang buwan, ginawa niya. Ang araw, ginawa niya. Ang bituin, ginawa niya. Ang lupa, lahat ng nakikita niyo sa paligid niyo, ginawa niya. Ultimo, ang inyong damit, ang inyong mga alaga, nakikita niyo. Inyong mga pagkain, ang lahat ng nakikita niyo sa bagay-bagay na nasa paligid niyo, ang Diyos ang may gawa. Sino nga po ba ang dapat nating paniwalaan? Ang mga tao ba o ang ating Diyos na nasa langit? Yan po ang sinasabi ng Biblia, at ito ay binasa po natin na nagpapatunay na ang Diyos ang gumawa, at siya rin ang gumawa ng paraan at gumamit ng mga instrumento ng mga tao para ipahayag ang kanyang mga salita sa atin. Hayaan nyo muli basahin ko na galing sa Biblia ang sagot. Ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na natuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang pahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Yan ang panahon ngayon, wala naman si Kristo. Ang tanong ng iba, paano naman natin siya makikita? Anong pamamaraan ng dapat natin gawin? At sino ang papatnubay sa atin? Yan po ang tanong. Ito naman ang sagot ng Biblia. Juan, Kapitulo 16, versikulo 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Yan po ang sagot ng Biblia
na ang Espiritu Santo po ang gagabay sa atin sa lahat ng bagay na ating gagawin. Paano naman po natin magagamit ang Biblia? Ito ba ay pwede natin magamit sa mga pagkakamali o sa pagtutuwid? O kaya ay magagamit ba natin sa panahon natin? Ito, tingnan po natin ang sagot ng Biblia kung ito ay magagamit ba natin sa pagtatama ng mali at ating susundin. Ikalawang talata ng Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yun po ang sagot ng Biblia. Hindi lamang po sa pagtuturo, kundi sa pagtutuwid at sa lahat ng bagay ay magagamit natin ang Biblia. Yan ang sagot ng Biblia sa atin. Lahat po ba ng matuwid ay maganda? O kaya ay mayroong buhay na makikita? O depende po yun? Hayaan po natin ang Biblia ang sasagot sa mga tanong na yan. Basahin po natin sa Kawikaan 14 versikulo 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. At sa Mateo 7 versikulo 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Yan po ang sagot ng Biblia. Hindi po lahat ng maganda ang nakikita ng mata ay mabuti. Meron din pong kapahamakan. Yan po ang paliwanag ng Biblia. Hindi po ako may sagot niyan, kundi ang Biblia po ang nag-explain sa atin. Baka may magtanong muli. Ang tanong ay, pwede po ba dagdagan at bawasan ang nakasulat sa Biblia? Konting kasalanan at saka konting tama, pwede po ba yun? Sa bagay na yan, tanungin muli natin ng Biblia kung ano ang isasagot sa atin at ating malaman. Pakinggan nyo, Revelation 22 verse 18 and 19. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman na aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Versikulo 19. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng akalatang propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Yan po ang ating narinig at nabasa. Ang sabi ng Apostol Juan na lingkod ng Diyos at ng apostol ng ating Panginoong Jesus ay bawal bawasan ni dagdagan, sapagkat yun nga ang mangyayari sa atin, yung nakasulat sa Biblia. Malaking ebidensya na may Diyos nga tayo na dapat sambahin at paglingkuran. Yan lang muna po ang aking ibabahagi sa inyo. Abangan na lang sa susunod na episode. It's me, DJ Aljo Gomez. Salamat.